Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pag-ibig ng Diyos sa walang hanggan ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid. Magandang umaga din po, Father Peng. Sa ikadalawampung linggo sa panahon ng simbahan, ay binigay sa atin ang halimbawa ng tunay na pananalig na kahit subukin ng Diyos, hindi po nagsawa ang isang babae, ang isang Kananeya. Kaya nasabit ng Panginoon, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. Naman dito sa banal na misa, ating madama ang banal na presensya ng Diyos. At sa mga tao na tunay na nananalig, ay makamit ang kanilang kahilingan. Kaya pag-isahin natin ang ating mga panalangin, isama na rin natin ang mga intensyon na mga kapatid nating humihingi ng ating panalangin. Ang mga kapatid nating may mga karamdaman, may mga mabibigat na suliranin sa buhay. Ganun din ang ating mga frontliners sa patuloy nating pakikibaka sa pandemya, ating mga doctors, mga nurses, mga health workers, at nawa yung vaccine na pinauunlad, dinedevelop po ng iba't ibang mga bansa ay magkaroon na ng katuparan at maging tunay na lunas sa sakit na kinatatakutan natin. Ganun din sa ating mga government officials at mga opisyal ng ating simbahan, nawa lahat ay magkatulong-tulong, magkaisa sa pagbibigay ayuda sa mga tao higit na nangangailangan. Upang maging kalugod-lugod ang ating paghahain, isa pa pagsisihan natin ating mga kasalanan, ay tayo ng awa, patawad sa Diyos. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at nabayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, kaitaasan, Papuri sa Diyos at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin.
Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ilingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluin mo po sa amin ang agos na iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, nakamtan namin ang iyong pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluhog po namin sa pangalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon ang kanyang pagkilala hindi lamang sa mga kabilang sa kanyang bayang hinirang, kundi sa mga dayuhang buong pusong naglilingkod sa kanya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.
Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang pagkahabag ng Diyos sa mga hentil na maihahalintulad sa pagbibigay buhay sa patay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ang pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos. Ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin hanggang kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hallelujah. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit kaputok man ay hindi tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod sa harapan at ang wika, tulungan po ninyo ko, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tuwinayig nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig.
mangyayari ang hinihiling mo at doon din gumaling ang kanyang anak. Mga giliw na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Palakpakan natin ang mabuting balita ng Diyos. Napakalaki ng iyong pananalig. Marami pong kwento ng pananalig sa banal na kasulatan, lalo na sa ating ebanghelyo. Isa ito sa mga masasabi natin na magandang halimbawa ng tunay na pananalig. Yung pananalig po bang sinusubok, yung hindi kaagad-agad. Kasi kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, may mga halimbawa na yung isang bulag, ay na pinagaling ng Panginoon, yung isang pipi, yung isang pilay, yung isang ay napakabigat na karamdaman, Pero dito po, hindi kaagad-agad ibinigay ng Panginoon ang hinihiling ng isang ina, ng isang nanay. Ang mga kababayan po ng Panginoon ay tunay na malapit sa isa't isa. Pero ito pong halimbawa natin, isang Kananea, hindi po kababayan ng Panginoon. Sila po itinuturing na outsiders. Yung bang labas, sa labas ng teritoryo ng mga Israeli. Kumbaga, hindi nila kaisa. Hindi po ba tayo kumisan, ganun din, Merong tinatawag na discrimination. Uy, hindi ka namin ka-region. Ayan. O hindi ka namin kababayan. Halimbawa, may mga nakapag-asawa na sa abroad o sa ibang mga lahi. Meron din tayo kumisa na gano'n, Lalo na nung panahon ng Panginoon, hindi po itinuturing na kanilang kapantay ang mga Kananea, ang mga Samaritana, Kaya malakas ang loob nitong Kananea na isang babae pa. Alam naman natin nung panahon yon, pagka babae, kumbaga parang hindi po tinuturing na kapantay ng lalaki. Pero malakas ang kanyang loob. Bakit po malakas ang loob nitong hindi naman kababayan ng Panginoon, isang babae pa? Kasi dala ng pangangailangan. Yung anak niya ay hirap na hirap. Aba, sino bang ina ang hindi po gagawin ang lahat ng paraan? Ako, sa tagal ko na rin pong pari, napakarami ko na pong mga kwentong ganyan na mga ina. Meron pa nga akong isang ina na napagmisahan noon dahil sa namatay yung kanyang anak. Sabi nung ina, Father, hindi po ba pwedeng ako na lang yung nandiyan sa kabaong para lang mabuhay yung anak ko? Ipagpapalit ko po yung buhay ko. Ganun ang larawan ng tunay na ina. Gagawin ang lahat. Makikiusap, magpupumilit, at kahit insultuhin. Kasi yung pagtanggi ng Panginoon, nung una, hindi po kaagad-agad ibinigay yung hinihiling niya. Kumbaga parang inisnap pa siya ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, hindi dapat na ibibigay yung pagkain sa mga tuta. Aba, malaking insulto po yun. Nung panahon yun, ang mga aso, mga tuta, tinuturing ang napakaruming hayop. Hindi man's best friend, kundi maruming hayop, Pero ang sagot ng Kananea,
ay sagot ng pagtanggap. Kahit po mumo. Para bang sinasabi ng Cananea, kahit po tira-tira lang, ano? Kahit konting pagpansin lang, Panginoon, okay na. Kaya ang Panginoon mismo ay nagpahayag ng paghanga doon sa Cananea. Ano ang sabi ng Panginoon? Napakalaki ng iyong pananalig. Ipagkakaloob sa iyo ang hinihiling mo. Napakalaki ng iyong pananalig. Tayo po kaya, di ba? Sa panahong ito ng pandemya, di ba? Bakit ba kayo kahit bawal na nagpunta pa rito? Di ba? Hindi ba? Pinagbabawalan na yung misa publiko, ilan lang ang pwede makapasok, ano? Kasama kayo sa iilan, ano? Pwede naman sa TV na lang, hindi po ba? O pwede na sa Facebook. Nakaupo pa tayo. O baka yung ibang nagsisimba ngayon sa live streaming natin, nakahiga pa. Mas masarap tayo na. Di ba? Bakit ba kayo nagpumilit pa rito na sumimba? Ba't ginusto pa ninyo rito na pumasok? Pinasasara na nga ito. Hanggang ngayon nata, may bantay pa tayong tanod, ano? Bakit pa kayo nagpumilit pa? Yun yung pananalig, hindi po ba? Yung paniniwala mo na hindi ka kontento nung pinapanood mo lang sa TV o pinapanood mo lang sa Facebook. Hindi ka kontento kasi gusto mong talagang tumanggap ng katawan ni Kristo. Na para sa iyo hindi kompleto yung pagsisimba na pinapanood lamang. Hindi kontento yung pagsisimba na spiritual communion lang. No? Gusto mo talaga yung tanggapin ang katawan ni Kristo. Kaya nga pagkatapos ng misa, yung iba, papahid pa sa mga imahin diyan. Pahid sa imahin ng puso ni Jesus, sa imahin ni Mama Mary, sa imahin ni Santo Niño, sa imahin ni Santo Inchero. Kaya yung mga puon po natin na yan, wala pong mga alikabok yan. Kapapahid. Ayan, kapapahid ng mga tao. Bakit ba? Kasi yun bahagi ng pananampalatayang Pilipino. Kahit pagbawalan. Kahit na saraduhan mo pa ng simbahan, gustong makasimba, gustong pumasok sa bahay ng Diyos. Alala ko ng minsan sa Quiapo, lalo na doon po, napakarami nagsisimba. No? Sinarado na. Yung mga tao, doon na sa harapan ng simbahan. Tinataas yung kanilang mga kamay, nananalangin. Kasi napakahalaga po sa atin ang pananalangin. Dahil ito isang ating paraan para tayo lumapit sa Diyos. Naalala ko yung isang matanda na nung misa na nakita ko, isang misa ko. Sabi ko sa kanya, Nang, sumisimba pa po kayo Bawal po. Baka po kayo magkasakit. Naku, umiiyak yung matanda. Sabi sa akin, naku, Father, lalo akong mamamatay pag hindi ako nakasimba. Doon na lang po kayo sa TV, magsimba. Naku, hindi po ako sanay noon, Father. Gusto ko yung sa loob ng simbahan. Gusto ko yung nakakakomunyon ako. Gusto ko yung nadadalo ko yung mga santo, mga santa. Gusto ko nakakapahid ako diyan. Yun yung pananalig, hindi po ba? Kaya marami sa atin ang talagang mahirap pagbawalan. Ano po? Kaya marami sa atin hanggang ngayon ay hindi po kontentong nanonood lang ng television. Hindi kontento nung nasa bahay lang. Gusto natin mismo dito sa bahay ng Diyos. Gusto nating damahin ang presensya ng Diyos.
Gusto natin kahit na tayo'y sinusubok ng Diyos sa panahon ito ng pandemya, yung paniniwala natin, yung pananalig natin ay nandoon pa at hindi kayang pigilin, hindi kayang pagbawalan. Sabi nga po sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, hindi na magluluwat, pagbibigyan ko ng kahilingan ninyo. Hindi na magluluwat. Kaya yun po yung gagawa ng pananalig. Hindi na raw po magluluwat. Ang nais lang ng Panginoon ay tayo subukin. Ang nais lang ng Panginoon yung pagbabago sa ating buhay. Kasi kumisan may tatanong natin dito sa pandemyang ito, tayo bang lahat ay nagbago na nga ba? Hindi ba? Kasi kumisan, magugulat ka sa mga nababasa natin sa pahayagan. Sa kabila ng paghihirap ng marami na kaya nagugutom, nawalan ng trabaho dahil sa pandemya, sa kabila ng mga may karamdaman na ito, yung iba natin mga kapatid, gumagawa pa ng korupsyon, di ba? Kalungkot yung ating PhilHealth. Milyon-milyon na ang sabing nawawala. Nako, Diyos ko. Paano pag tayo nagkasakit? Ano? Yung iba pa natin mga kapatid, nababalitaan natin. Imbes na tulungan yung mga nasasakupan, hinahatian pa. Nako, kinukuhanan pa ng ayuda. Ako nakakalungkot, hindi po ba? Kaya siguro sabi ng Panginoon, kailan kaya matututo itong aking mga anak? Kailan kaya sila talagang magkakaisa? Kung ikaw isang nanay, kung ikaw isang tatay, at makikita mo yung mga anak mo nag-aaway-away, nagkakanya-kanya sa pagkain, hindi ka malulungkot ka ba? Mga anak, kukunti na lang nga yung pagkain natin ay nag-aagawan pa kayo, naglalamangan pa kayo. Marahil ang ating mahal na inang, si Mama Mary, ay talagang nalulungkot sa nangyayari sa atin. Kaya tulad nitong Cananea, na talagang nagpumilit, nagtiyaga ng pakikiusap sa Panginoon, tayo rin po, huwag tayong magsasawa. Huwag tayong ngay mapipikon. Huwag tayong magagalit na tayo sinusubok ng Diyos. Sabi nga sa aklat ng Propeta Isaías, hindi na magluluwat, hindi na magtatagal, ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang ating kahilingan. Manalig lamang tayo. Amen. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinanganak sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga giliw na kapatid, patuloy tayong dumalangin sa amang maawain upang mangyari
ang ating hinihiling at atin pong isamo. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang kanilang ihatid ang biyaya ng pagpapagaling sa mga may karamdaman at nahihirapan, lalo na ngayong may COVID-19. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa mga naglilingkod sa pagamutan, upang alagaan nilang may lugod at pagmamahal ang mga may karamdaman, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa mga may sakit na COVID-19, upang maibsan ang kanilang hirap at kalungkutan ng ating malasakit at pagdamay, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa ating natitipon, upang ang kagalingang dulot ng pagtanggap kay Kristo sa ating pagkatao ay magbunga rin ng kagalingan sa ating mga sugatang ugnayan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa ating mga kapatid na yumao, upang makamit nila ang kagalakan na nakalaan sa kawan ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa ni Lorenzo Sr., Carlos, Celia, Rupo, Crisalina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Ama mapagmahal, dinggin ang aming panalangin. Ituloy mo po na aming hanapin ang mga kapatid naming naligaw ng landas nang maibalik sa iyong piling sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid, ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang maalay, pamaganap ang pagpapalitan na iyong kaloob at ang aming handog sa aming paghahain na iyong ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama namin ang kapangyarihan, tunay po marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha ng lahat. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw.
ng taginit at tagulan. Ikaw humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan, ay pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaysa na maanghel at mga banal, pinagbubunyin namin ang iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, 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 Sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitasan. Hosanna, sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kamanalan kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu. Ing banal ang mga kaloob na ito para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Pag niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, hinati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ay hindi nang matapos ang hapunan, ginawa kaniya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ilang kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang hiwaga ng pananampalataya. aming ipinahayag na namatay Ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa Ama, ginagawa po namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami yung sasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, kay Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na po ang aming mga kapamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay na dinadalangin sa misang ito. Gawin kayo marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina naming lahat, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso ng mga apostol, mga banal, kasama ni San Pedro ng aming patron, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawala ang iyong pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama po tayo sa pananalangin sa Ama, sa pag-awit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, Paralang sa langit, bigyan mo po kami ngayon. Nang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at kaya kami sa lahat ng masama. Aming Ama, iligtas mo kami sa lahat ng masama, at kami maging handa sa maluwalhating pagbabalik na Yesu Kristo ang aming manunuwas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, pinagkakalaw ko ang aking kapayapaan. Pag-usalang isalang-alang ang aming mga kasalanan, kundi ang pananalig na iyong simbahan, nabubuhay ka nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Batiin natin bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan.
mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kapatid, napakapalad natin narito ang ating Panginoong Diyos, ang ating buhay at muling pagkabuhay, ang ating kaligtasan. Tanggapin natin at lagi ng kanaligan, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo'y makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mong hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit.
Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihinto ng paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Manalangin pagmahal sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling po namin kayo maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Iyoko po natin ating mga ulo para sa pagbabasbas. Sa biyaya ng pag-ibig, awat habag ng Diyos, kayo nawa at ang inyong buong pamilya patuloy pang pagpalain, kalingain, gabayan, liwanagan. Iligtas nawa kayo sa namang sakuna at panganib at karamdaman, lalo na sa sakit na aming kinatatakutan, COVID-19. At baunin ninyo ang mapagpagaling na kamay ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pang misa, humayo tayong may matibay na pananalig sa Diyos. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. O magpasalamat